voice and begin to give Him thanks tonight. We're giving you breath to breathe today. Thank Him for His mercy, for His grace, for His love. Oh, we thank you, Lord. Yes, we do. We say thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Yes, we do. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, I just want to thank you, Lord. Oh, yes. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Anyway, been great being with you tonight. God is good. And help me thank Lenny LeBlanc too, all the time. He put a song in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. All the time. Put a song of praise. Heart of mine, God is good all the time. That darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. That's right. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po sama-samang magpuri at mag-umawit sa ating Panginoon. Sama-sama po tayong umawit ng papuri sa Panginoon. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang bungay, magkasayang tunay.
Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas, pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas, pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas, pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas, pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Okay sayang tunay. Okay sayang tunay. Panginoon, patuloy ka po namin pinapapurihan at dinadakila, Panginoon. Tunay nga, Ama, na sa piling mo, malaya kami ng makapagpuri at makapagmawit ng pagsama sa iyo, Panginoon. At lahat ng worries ng heart namin nawawala pag ikaw yung kakatabi. Panginoon, ngayong oras na ito, ang nais namin ay papurihan at awitan ka lamang, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Diyos, ikaw ay karapat dapat pagalayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila alay sa iyo, aming Ama, tanging hangarin na ikaw ay samahin.
Magandang umaga po sa ating lahat. Umpisa na po ng ating pananambahan. Maaari pong tumayo po ang lahat. Ayon po sa mga awit, ayon po sa mga awit, chapter 9, verses 1 to 2, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa mo'y pahahayag ko, dahil sa iyo, ako'y aawit na may kagalakan, pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Maaari po tayong maglaan ng kaunting oras para po sa panalangin, para po sa ating COVID na vaccination at para po sa ating pansarili. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang naririto. Salamat po sa pag-iingat sa amin. Salamat po sa mga kalakasan, Panginoon, at maraming salamat din po sa inyong patuloy na tulong na ipinagkakaloob po sa bawat amin sa araw-araw. Salamat po, Lord Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo at pakinggan po natin yung ating mensahe ni Pastor Jun Signe. Manatili po tayo sa diwa ng pananalangin at yumuko po tayo at samahan niyo po ako para sa patuloy po nating pananalangin sa ating pong Panginoon. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos at Ama, kami muling nagpapasalamat sa isa na namang pribilehiyo na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito upang kami po ay sama-sama na pagpuri, sumamba, kilalanin kayo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa kabutihan ninyo, salamat po sa katapatan ninyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig na lagi pong sariwa sa bawat umaga. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na taglay po namin ngayon. Ano man ang mayroon kami, Panginoon, ay kaloob niyo po sa amin. Wala po kami maipagmamalaki. Salamat sa lahat ng mga pagpapala. At sa umagang ito, sa amin pong paglapit sa inyo, kinikilala namin kayo na isang banal na Diyos. Hindi po kayo maaaring tumingin sa anumang karumihan o kasalanan. Kaya sa sandaling ito, hayaan niyo po na ipagpakababa namin ang aming sarili. Ipinasusuri po namin ang aming mga puso sa inyong banal na Espiritu. At kung meron po kayong nakikitang anumang bahid ng karumihan na magiging sagabal sa amin pong malayang pagsamba sa inyo ngayong umaga, alisin niyo po ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. At naniniwala po kami na makalalapit kami ng may pagtitiwala dahil sa biyaya ninyo sa amin sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo para sa amin. Ang kanyang dugo ay sapat upang kami ay hugasan sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya naman wala kaming pag-aatubili na lalapit sa umagang ito sa trono ng inyong kahabagan. Alam namin, O Diyos, kami ay inyong pakikinggan. Hindi dahil sa kami mga matutuwid sa aming sariling katuwiran, kundi dahil ginawa niyo kaming matuwid sa pamamagitan ng sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, hayaan niyo po na hilingin namin una sa lahat ang pagsama ng iyong Santong Espiritu sa amin pong kalagitnaan upang ito pong aming pananambahan ay isang maging pleasant experience para po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At hayaan niyo po, O Diyos, na patuloy na makakilos kayo ng malaya. At sa sandaling ito, hinihiling din po namin, Panginoon, and we intercede right now for our nation. Lord, alam niyo po ang nangyayari hindi lamang sa bansang ito, kundi maging sa buong mundo. Sa kabila po ng pagsisikap ng mga
leader ng bawat nasyon, Panginoon, upang labanan ang pandemic. Lord, ang mga balita ay patuloy pa rin po ito, Panginoon, at nagkakaroon ng iba't ibang mga variant na mas nagiging mapanganib at mapanghawa. Panginoon, alam po namin na wala pong ibang maaaring makalutas ng suliranin na ito, kundi kayo lamang. Hindi po ang vaccine, hindi po ang mga plano, hindi po ang pagsisikap ng mga leader ng amin pong pamahalaan, Panginoon, kundi kayo lamang. Kaya naman hinihiling namin, O Diyos, ang inyong pong wisdom para po sa kanila. We pray for our President right now. Lord, fill him with knowledge of your will, Lord. Fill him with wisdom. Surround him with godly people, Lord, who would see to it that your precepts are being observed, Panginoon. Dahil totoo po na it's impossible to rule a nation without the Bible. Lord, napakahalaga ng inyong salita sa kanya pong pamumuno. And therefore, Lord, we are praying that you would surround him with godly advisors, Panginoon, na magre-remind po sa kanya kung gaano kahalaga ang pagsunod sa inyo pong banal na salita. At dito po, iuugnay ang anuman pong mga desisyon na kanila pong gagawin sa pamamahala po sa aming bansa. Lord, bless him. Bless his cabinet members, Panginoon. Bless every leader of this nation. And we pray, Lord, na kayo nga po ang siyang magbibigay sa kanila ng liwanag kung paano po lubusang pupuksain ang problemang ito na amin pong kinakaharap. Hayaan niyo po na hindi sila magkamali sa mga mahahalagang desisyon na nakakaapekto, Panginoon, hindi lamang sa kalusugan, kundi sa kabuhayan ng amin pong mga mamamayan. And right now, we're also interceding, Lord, for our city dito po sa Muntinlupa. Papasalamat kami, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagkilos sa lungsod na ito, na ibinibigay niyo po ang inyong kasaganaan. Salamat po, Panginoon, na patuloy na nakakamtan, Panginoon, ang mga basic needs, Panginoon, ng amin pong mga mamamayan. Salamat po sa aming mga tagapamuno, Lord, na patuloy po sa kanilang pagsisikap na ma-deliver not only the basic services para po sa aming mga mamamayan sa lungsod na ito, Panginoon, kundi higit pa. Lord, salamat po, Panginoon, na ginagawa niyo pong efficient ang aming mga tagapamuno mula po sa aming Mayor Jaime Fresnedi, Panginoon. Salamat sa wisdom na ibinibigay niyo po sa Kanya. Salamat sa pagkakaisa, Panginoon, ng konseho. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga plano, especially, Lord, dito po sa pag-purchase ng vaccine para po sa aming lungsod. Padalangin po namin, Panginoon, na patuloy na makiisa ang amin pong mga mamamayan. Pagkaisahin niyo po, Panginoon, maging ang mga tagapamuno at mga mamamayan sa lungsod na ito. At iyan niyo po na maging pangunahin ang lungsod na ito, Panginoon, sa ibang mga lungsod. Ito ay maging liwanag dahil ang lungsod na ito, Panginoon, ay kumikilala sa inyo. Ang mga tagapamuno sa lungsod na ito ay may banal na pagkatakot sa inyo. Kaya naman, Panginoon, hindi po mapipigilan ang inyo pong pagpapala na mabuhos sa amin pong syudad dahil kayo po ang aming itinataas. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat ng mga magaganap sa mga darating na araw at patuloy nyo nga pong kontrolin, Panginoon, ang paglaganap ng infection, especially dito po sa aming lungsod na ito. And Lord, we are also praying for JGSCM as a church, Panginoon. Thank you, Lord, for every member, Lord, that you have brought to this church. Lord, alam namin, Panginoon, as a local assembly, Lord, wala kaming ibang layunin, Panginoon, kundi ang maitaas kayo, kundi ang parangalan kayo, kundi ang ipakilala kayo, Panginoon. At hayaan nyo nga po na magkaroon kami ng sapat na kakayahan, maging sa gitna ng pandemyang ito, upang magawa po namin ang amin pong misyon, Panginoon. Bless the leadership of this church. Bless the pastoral staff and even the volunteer workers, Panginoon. At ang lahat po, Panginoon, ng mga tumutulong, Panginoon, upang maisaayos ang mga gawain, especially during this crucial time na meron po kaming pinagdadaanan. At pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Alam po namin, O Diyos, may kanya-kanya kami mga struggles. May kanya-kanyang mga pinagdadaanan, Panginoon. May mga burden na binubuhat, Panginoon. But Lord, thank you that your grace is always sufficient. And even as Apostle Paul said, Lord, that your grace is being made perfect and your strength is being made perfect in our weakness.
Lord, sa mga panahon ng amin pong mga kahinaan, alam namin, Panginoon, naaabutin niyo po kami ng inyong biyaya. And also, Lord, your strength will be made perfect in us. Panginoon, salamat sa bawat miyembro ng church na ito and wherever they are right now, and even for those who are here, Panginoon, Lord, we pray, Lord, that you would always cover us with the umbrella of your protection. Marami pong salamat, Panginoon. Maging sa umagang ito na kami po ay sama-sama na sasamba sa inyo at makikinig ng inyong banal na salita. Lord, not only, Lord, yung mga tao na naririto, but even those who are, Lord, tuning in online, Lord, sa Facebook. We pray for your blessing upon us, O God. We pray na kayo po ang siyang mangunguna sa amin at mangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. At iyan niyo po na maging karanasan para sa amin ang mga sandaling ito kung saan kami nagkakaisa sa pananambahan sa inyo. Tinatalaga po namin sa inyo ang kabuuan ng gawain. Lord, may you alone be lifted up. May you alone be glorified. May you alone be honored. And this is my prayer in Jesus' precious name. Amen. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Kumusta ho kayo? Salamat po sa inyong muling pagdalo ngayong umaga sa atin pong gawain. Bagamat medyo lumalamig ang panahon ngayon at mahirap gumising, tayo po ay nag-effort para po makarating sa umagang ito sa atin pong first service. And we appreciate that. Thank you, Lord. Thank you sa bawat isa for showing up this morning. And may the Lord bless each one of us. And alam ko po na as we open our hearts and even our minds sa pagkilos ng ating Panginoon, isang magiging bagong karanasan po para sa atin ang atin pong pananambahan. At sa atin pong pagpapatuloy sa umagang ito ay nais ko lamang pong imbitahan ang bawat isa na muli pong tumayo para po sa pagbasa ng atin pong scripture para po sa message sa umagang ito. Ang atin pong passage ay masusumpungan po sa Jeremias, Kabanatang 30. Ang main verse po natin ay verse 17, but allow me to read beginning with verse 12, or verse 12, verse 15, and verse 17 this morning. Ang sabi po sa verse 12 ng Jeremiah chapter 30, ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, wala nang lunas ang iyong sakit, malala na ang iyong sugat, walang mag-aalaga sa iyo, walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Verse 15, huwag ka nang umiyak dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Sa verse 17 po, sabi ho dito, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang Siyon na walang nagmamalasakit. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. May I ask everyone to please be seated? Nakakaupo na po ang lahat. Ngayon po ay conclusion ng atin pong celebration ng Bible Month, and our message this morning is a series ender dun po sa ating tema na God's Word Restores. At sa umagang ito, ang topic po natin pong pag-aaralan ay the promise to restore. Hindi lamang po yung mga binasa natin ang atin pong tutunghayan, kundi yung iba pang mga related verses dito po sa topic natin sa umagang ito as we end this series. And ito, meron lamang po akong isang simpleng outline sa mensahe ngayon pong umaga. Ninanais po natin na tingnan kung ano po, una sa lahat, what the problem is. Pangalawa, what God promises. Pangatlo, how it affects us. At pang-apat, how it applies to us. Yan po yung outline natin pong susundan sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos sa umagang ito. Naumpisan po natin dun sa number 1. What the problem is. Ano ho ba yung problema na ipinapakita ho sa atin dito po sa atin pong mga binasa. Now, kung titignan po natin yung historical context po nito, ang Israel po na bayan ng Diyos
At ang Juda ay nasa exile. Sila po ay naipatapon. No? At yung pong Babylonian Empire ay dumating sa Israel at sila po ay kinuha bilang mga bihag. Inilayo po sila dun sa kanilang promised land and they were deported to Babylon. Malayo sila sa kanilang pong tahanan, malayo po sila sa templo ng Panginoon, and ito pong lahat ng ito ay nangyari noon pong 600 BC, nung time na ito po'y sinulat po ni Jeremiah. So, makikita po natin na ang bayang pinili ng Panginoon na kanyang tinawag para mahalin at pagpalain ay deeply wounded. Not only deeply wounded, but they are fatally wounded. Yun pong covenant, yung tipan na ibinigay sa kanila ng Panginoon, yung lupang pangako kung saan dinala po sila ng Panginoon, at yung pong templo kung saan po nila nararanasan ang Panginoon, lahat nawala na ho sa kanila. Wala na hong trace ng pagiging people of God sa kanila dahil sa mga nangyari. Parang kagaya na rin lamang sila ng ibang bansa. Hindi na ho sila distinct. Wala na ho yung covenant ng Panginoon sa kanila. Wala nang trace ng God's covenant to them as His people. They have been struck with a massive blow and they are mortally wounded. And sabi nga, during this time, sa kanila pong kalagayan, Israel as a nation is about to die. Mamamatay na ho sila. So, God's people suffer from a fatal disease. Ito po yung problema. Kaya nga sabi dito sa verse 12, ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, wala nang lunas ang iyong sakit, malala na ang iyong sugat. They are suffering from a fatal disease as a nation. Pangalawa po, their situation is hopeless. Ito yung problema ho nila. Meron silang fatal disease, meron silang wound, at ang sitwasyon ho nila ay hopeless. Kaya sabi sa verse 15, yung binasa ho natin, huwag ka nang umiyak dahil sa iyong sakit. Para ba sinasabi ng Panginoon, alam mo, kahit anong gawin mo, kahit maghahagulhol ka pa dyan, wala ka nang kapag-apag-asa. Ganun yung kanilang sitwasyon. Wala nang lunas ang sugat mo. Wala kahit pinakamahusay na surgeon na makakatulong sa kanila. Tuloy-tuloy ang pagdugo ng kanilang sugat, kumbaga. Wala na hong ampat yung pagdugo ng kanilang mga sugat at sila'y patungo na sa kamatayan. Ang sabi dito, ginawa ko ito sa iyo sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. So sinasabi ng Panginoon, pointless na kahit maghahagulhol ka, kahit umiyak ka na umiyak, it's pointless. It's nonsense. Wala ka ng pag-asa. And alam nyo, bago ho nangyari ito, kapag may mga hindi magandang bagay na nangyayari sa bansang Israel, they would come to the prophets of God. Pupuntahan nila mga propeta, and the prophets of God would plead their cause. No? Pero during this time, alam niyo, they have despised the prophets of God. Wala na ho mga propeta na tutulong sa kanila who would plead their cause before God. Kaya sabi ng Panginoon, sino pa ang tutulong sa inyo? At yung ginawa po nitong mga tao sa Israel na ito, na they systematically ignored and degraded and ran down their prophets. And so, there is no longer anyone to help them. Kaya nga sabi dito, talagang hopeless na yung kanilang situation. Their wound is incurable. It is beyond healing. There is no remedy whatsoever dito po sa kanilang nararanasan. Sabi ng Panginoon, there is no healing for you. Bakit pa kayo iyak ng iyak sa inyong mga sugat? No? Ang inyong sakit, your pain, has no cure. Maganda ho kung mararamdaman natin yung force dito pong sitwasyon na ito. No? The disease is fatal, and it's not a matter of if the patient will die, it's just a matter of when. Kailan mamamatay yung pasyente, kumbaga. And alam niyo po, ang ginawa ho kasi nila, for 1,000 years of their relationship with God, they have abandoned God. They have turned to their idols.
they have become so unfaithful to the Lord. Nakipag-ugnay sila, nakipag-alay sila sa mga karatig nation at ginawa nila ang mga ginagawa ng ibang mga nation. Kumbaga, ipinagpalit nila ang Panginoon sa ibang mga nasyon. Kaya dinidescribe nga dito ni Jeremiah, nang ginawa nilang lover nila ay yung ibang mga nasyon na nagbunsod sa kanila para sila ay magkasala ng magkasala. Tinalikuran nila ang atin pong Panginoon. Kaya nga sabi dito, ang Diyos mismo ang gumawa nito sa kanila dahil matindi ang kanilang kasamaan at napakarami ng kanilang kasalanan. And the surest sign that their situation is hopeless is that it is God Himself who dealt them this blow. And so, the reason for this, they have made God their enemy. Kaya nandito sila sa problemang ito. Kaya nila nararanasan ang problemang ito ay dahil ginawa nilang kaaway ang atin pong Panginoon. Over the years, Israel has systematically prostituted themselves doon sa mga karatig bansa. No? Palagi ho silang tumatalikod sa atin pong Panginoon. Sa halip na sa Diyos sila lumapit kapag may mga pangangailangan, sila po ay lumalapit sa kanilang mga karatig bansa. And sa mga panahong ito, sabi ng Panginoon, nasaan na sila? Nasaan na yung mga nilalapitan ninyo? Nasaan na yung mga lovers ninyo? Yung inaakala ninyong kakampi ninyo, wala nang ibang makakatulong sa inyo ngayon. Because you have systematically chosen me as your enemy. No? Kumbaga, they have cut themselves off from the only source of hope na meron po sila. At dahil doon, there is no one to help them. Sabi dito sa verse 14, nilimot ka na ng lahat mong mangingibig, wala na silang malasakit sa iyo, sinaktan kita gaya ng isang kaaway, buong lupit kitang pinarusahan sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. So ang sinasabi ng Panginoon dito, ang lahat ng nangyayari sa inyo, you deserve it. Ganyan talaga ang dapat mangyari sa inyo dahil you have made me your enemy. Your guilt and your many sins have done these things to you. So ginawa ng bayang pinili ng Diyos, ang Diyos na kanilang kaaway. Napakarami nilang kasalanan, matindi na, sabi dito, ang kanilang kasamaan. At hindi ito kayang itolerate ng atin pong Panginoon. And so, yan po yung makikita natin na sinasabi dito sa unang bahagi. Pagkatapos, bigla-bigla, sa pangalawa, may ipinangako ang Panginoon sa kanila. Against the background of everything that we have said, no? Biglang nagkaroon ng pangako ang Panginoon sa kanila. Paulit-ulit sinasabi ng Panginoon sa kanila, your wound is incurable. There is no more hope for you. Your injury is beyond healing. But in verse 17, bigla pong nagbigay ng pangako ang Panginoon. Sinabi niya, your wound, I will heal. Sabi dito sa unang bahagi ng verse 17, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong sugat. So, ano po siya sabi ng Panginoon dito? God has dealt them an injury that by all conceivable measures ought to be fatal. But God Himself undertakes to heal that wound. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng kanilang karamdaman, kumbaga, gamit ang Babylonia, ang mga Chaldeans. And they fully deserved it. Sabi ng Panginoon, because of your many guilt and your great sin, nangyari ang lahat ng ito sa inyo. But His promise to heal is not because they deserve it in any way. God promises to heal. And God
Sabi dito, God will restore them to health, ibabalik ang kalusugan, paggagaling ang kanilang mga sugat, and God will heal to show them mercy for His own glory. Hindi dahil sa sila'y nagpapakabuti na, hindi dahil sa sila'y nanunumbalik na sa Panginoon, kundi ang sinasabi ng Panginoon dito, pagagalingin ko kayo, ibabalik ko sa inyo ang inyong kalusugan dahil naaawa ako sa inyo. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon, pasensya na, nadadala lang ako. Kasi kung titingnan po natin, no, hindi sila karapat-dapat. Wala silang karapatan sa pangakong ito. They deserve fully kung ano ang kanilang nararanasan, and yet hindi sila matiis ng Panginoon. Tingnan po natin dito yung puso ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos, na sa kabila ng ginagawa sa Kanya ng bayang Kanyang pinili, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo matiis. Kayo ay itinakwil. At dahil kayo ay tinatawag nilang itinakwil, kahahabagan ko kayo. Ansyon na walang nagmamalasakit, walang tumutulong sa inyo. Yung mga inaakala ninyo, makakaagapay ninyo, yung mga taong dating nilalapitan ninyo, yung mga karatig bansa na inaakala ninyong alay ninyo, wala na silang lahat, pinabayaan na nila kayo. Wala nang nagmamalasakit sa inyo, pero sabi ng Panginoon, pagmamalasakitan ko kayo. And it is for His own glory. He is showing them mercy for His own glory, not because of the things they have done, dahil kapag tinignan natin kung ano ang kailang ginagawa, they deserve the punishment. They deserve death. And yet, ang sabi ng Panginoon dito, ayaw ko na pagtawanan ako ng mga ibang bansa na sasabihin nila, nasaan na ang Diyos nyo? At pinayagan kayo sa ganyang kalagayan. For His own glory. Ayaw ng Panginoon na i-slander yung kanyang pangalan at matapos siyang pumili ng isang bansa, ay bigla na lamang niyang pababayaan. Kaya naman kahit nagpakasama-sama ang bansang ito, sabi ng Panginoon, I will restore you to health. I will heal you. I will show mercy to you. At kung wala nagmamalasakit sa inyo, pagmamalasakitan ko kayo. That's the reason He chooses to heal. Not because of any merit or goodness in the people themselves. God chooses to heal because He wants to show His mercy, and it is for His own glory. So God promises the impossible. He will cure the incurable and heal the unhealable. His people will live. Kung titingnan nga po natin yung verse 16, sabi doon God will turn the table, no? Yung mga tao, sabi dito sa verse 16, kung titingnan po natin, lahat ng umapi sa iyo ay aapihin, lahat ng iyong kaaway ay bibihagin din, nanakawan ang nagnanakaw ng kayamanan mo, ang bumiktima sa iyo ay bibiktimahin din, sabi ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon, your wound is incurable, and your wound I will heal. God loves to do the impossible. He cures the incurable. So, this is the promise of God. Now, ang tanong, how does it affect us? It is written in the 6th century. Ngayon ay nasa 21st century na tayo. Ano ang kinalaman ito sa buhay natin ngayon? How does it affect us? What are we to make of this scenario na, kumbaga, halos 25 centuries na ang nakalipas? Paano natin i-bridge yung gap na ito nung 6th century when Judah was in exile and our situation in the 21st century AD. Alam nyo, natutukso kasi tayo palagi na pumulot ng mga promise sa Biblia at i-claim natin ito para sa ating sarili. At kadalasan, yung mga hindi natin gusto sa Biblia, gusto na lamang natin itapon. No? Nagiging picky tayo pagdating sa salita ng Panginoon. Pero maganda ho na tingnan natin, no? Kung ano yung kinalaman nito sa atin pong buhay, sa mga pangyayaring ito na isinishare po sa atin dito po sa mga talatang ito. And how can we legitimately understand whether or not this promise applies to us?
No? Well, unang-una, ito po yung kinalaman nito sa buhay natin. We also suffer from the same fatal disease. Tayo rin po, sa atin pong panahon ngayon, tayo rin po ay nagsasuffer sa fatal disease. Maliwanag po sa Biblia na lahat po tayo ay nagsasuffer from an incurable wound and that we suffer from it for exactly the same reasons as Israel did. Bakit? Bakit nangyayari ito sa Israel? Dahil sa kanilang kasalanan. Dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos. At ano po ang sinasabi sa atin ng Romans 6:23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yun ang nararapat sa kasalanan, kamatayan. No? At pag binasa po natin yung Romans chapter 5 verse 12, ang sabi ho doon, ang kasalanan ay pumasok, ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan dahil lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang exempted. Yung sitwasyon kung bakit nagkaroon ng ganong klase ng problema ang mga Israelita ay sitwasyon din natin kinakaharap ngayon. Lahat ay nagkasala. At ang kasalanan yan ay matitrace back doon sa unang tao, si Adan. Sabi doon sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan dahil sa kasalanan niya, yung kamatayan. So, lahat din po tayo ay nagsasuffer from this fatal wound. And this is worse than coronavirus infection. Alam nyo, ilan ho ba ngayon ang biktima ng coronavirus infection? Sa buong mundo, sabihin na ho natin na umabot na ho ng, ilan ba, kalahating bilyon? Sabihin na ho natin kahit umabot pa ng 1 bilyon, ilang tao ang populasyon sa mundo? Mahigit 7 bilyon. Ilan po ang mortality rate ng coronavirus disease? 4, 5, 6%? Lahat ng mga tinatamaan ng coronavirus, 6% sa kanila, o sabihin na natin 7% namamatay. No? Alam niyo ho, ito pong sakit na dumapo sa lahat ng tao is more than the coronavirus. Bakit? Because the mortality rate is 100%. Ang lahat ng tinamaan nito ay tiyak na mamamatay. At sino po ang tinamaan? Tayong lahat. Lahat ay nagkasala. Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Sa harapan ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki kahit sino sa atin, anuman ang posisyon natin. At tingnan po natin yung coronavirus, nagulo ang buong mundo. Dahil maraming tinatamaan ng infection. Pero kung titingnan natin, maliit na porsyento lamang yung tinamaan kumpara sa total population ng mundo. Kukunti lamang ang namamatay sa mga tinatamaan ng infection. Only 6-7%. Wala pa nga 7% yata. Di ba? Napakaliit kung tutuusin. And yet, nagulo ang buong mundo. Hindi alam kung ano ang gagawin. At gumagawa ng mga measures para labanan itong infection na ito, itong virus na ito. Pero alam nyo, kung titingnan po natin yung ating tunay na kalagayan, mga kapatid, higit pa po sa infection ng coronavirus ang tumama sa atin dahil ang fatality rate po nito 100%. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo mamamatay. Kaya nga, yung pangakong ito sa mga Israelita ay pangako rin sa atin ng Panginoon. It is God who shows mercy. No? At ang Panginoon lamang ang pwedeng makagawa nito. Wala nang pwedeng makatulong pa sa atin, maliban sa atin pong Panginoon. And the ground to claim the promise of healing, alam niyo po, mababasa ho natin ito sa Isaiah chapter 53. Si Isaiah ay nauna kay Jeremiah ng 100 taon. And I'm sure si Jeremiah ay aware doon sa sinulat ni Isaiah. Particularly dito po sa Isaiah chapter 53 verse 5, ang sabi ho dito, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. The key is in something that was written down
100 years before Jeremiah. And this verse, ito pong Isaiah chapter 53, verse 5, was applied by the Apostle Peter to the believers of the Lord Jesus Christ. Kaya, pag binasa ho natin, ito pong 2 Peter 2:24, halos kinukote po ni Pedro si Isaiah dito sa nakasulat sa Isaiah chapter 53, verse 5. At ano po nakalagay sa 1 Peter 2:24? Sa kanyang pagkamatay sa krus. Kilala na ho natin yan. Pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. It's a direct quotation from Isaiah chapter 53. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay nagsigaling. There is only one solution. And only God can provide the healing. Wala na ho tayong pwedeng malapitan para magkaroon ho tayo ng kagalingan. Kagaya ho ng mga Israelita, patungo na ho sila sa kamatayan. Wala na ho silang kapag-apag-asa. And yet, ang Diyos ay nahabag sa kanila. And for His own glory, ibinigay ng Panginoon ang isang bagay na hindi sila karapat-dapat na tumanggap. At ganun din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ibinigay po niya ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, meron pong term na tinatawag na isang paradox, irresistible force na paradox. Ito po ay ini-introduce ng isang Chinese philosopher na si Han Feizi. At may sinulat po siya na isang aklat na meron pong isang kwento tungkol dito sa irresistible force paradox. Ano po yung kwento doon? Ito pong Chinese philosopher na ito. Meron daw po isang tao na nagtitinda ng spear at saka ng shield. At nagbebenta ho siya ng pana, ng sibat. Hindi pala pana, sibat, yung spear. At isang shield. At may nagtanong sa kanya, kasi ang claim mo nitong taong ito na nagtitinda, itong spear na ito can pierce any shield. This is irresistible. Sabi naman niya doon sa kanyang shield, nung may nagtanong sa kanya, gaano pa kaganda? How good is that shield? Sabi niya, itong shield na ito, walang spear na pwedeng makabutas dito sa shield na ito. Now, nagtanong po yung mama sa kanya na pinagbebentahan niya ng kanyang mga product na ito, spear and shield. Sabi niya, ano kaya ang mangyayari kung yung sibat na yan ay itusok ko diyan sa iyong shield na yan? Ano ang mangyayari? Kasi ang claim niya, itong spear na ito ay irresistible, itong shield na ito ay immovable. Kumbaga, ang assumption ay they are both indestructible. Walang makasisira sa dalawang bagay na ito. And so, nung tinanong ko siya, sabi niya, anong mangyayari kung sakaling yung sibat na yan ay itusok dyan sa iyong ibinebenta na kalasag? Ano ang mangyayari if you claim that they are both indestructible? Siyempre, yun pong Chinese businessman na ito ay dumbfounded, hindi ho niya alam yung kanyang isasagot. And it has become a philosophical thought, a question, na isang paradox na para bang is a contradiction, is a self-contradiction. Kasi you cannot have one with this other na indestructible. Paano kapag nag-clash yan? Kapag hinit niyan yung isa, ano ang mangyayari? So wala hong makasagot nung problem na yun, nung dilemma na yun, dito po sa paradox na ito. Pero bakit ko po ito sinasabi? Alam niyo po, dun sa tanong na, what would happen when an unstoppable force hit an immovable object? Pwede ho natin yang i-relate dito sa atin pong pinag-aaralan. Here is the immovable object. Ito pong God's judgment on our sinful hearts. Yun pong fatal wound that every one of us has.
Sabi ng Panginoon, your wound is incurable. Immovable yan. No? Andyan na yan, wala na yung pag-asa. Now, the irresistible force is God's determination to heal for His own glory. Sabi ng Panginoon, your wound will I heal. Paano yun? When an irresistible force meets an immovable object. No? Ano ang mangyayari? Of course, this is an extraordinary event. And it's only this ordinary event that can resolve this paradox when we apply it to this. Ano po ang nangyari? Alam ho nating lahat, sa cross ng ating pong Panginoon, nagkaroon po ng collision between our incurable wounds and God's irresistible power to heal. God Himself, in the incarnation of Jesus Christ, stepped down and He suffered our incurable pain so that we might be healed. Sabi nga ni Isaiah at saka ni Peter, He bore our sins in His body and by His wounds you have been healed. So this is the promise for us. And kailangan po natin ng pangakong ito, no? And through the cross of Jesus Christ, we can claim the promise of healing dahil sabi nga, kinuha niyang lahat. Nawasak itong immovable object na ito, yung pong kasalanan, yung God's judgment na para sa ating mga kasalanan, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, and by His wounds, we are healed. Now, panghuli, how it applies to us. Ano po yung, paano ho natin ito ilalapat sa ating pong mga buhay ngayon? Una po, accept the diagnosis. Lahat po tayo, one day we will die. We are suffering from a fatal injury. Hindi lamang po ito life-threatening, this is terminal. No? And wala hong cure sa ating pong condition. Wala hong makatutulong sa atin para tayo po ay gumaling. Wala ho tayong pwedeng mapagtiwalaan. Mayaman ka man, hindi magagamit ang pera mo dito. May pamilya ka man, walang maitutulong ang pamilya natin dito. Kung meron ho tayong importanteng trabaho para sa atin, hindi ho makakatulong yon para sa pagharap po natin sa ating pong kamatayan. And so, after death, we will come face to face with a God whom we have made an enemy. And as sinasabi ho sa atin ng doktor, ng Panginoon, kumbaga sa isang consultation, hindi mo na kailangan ng second opinion. I-accept mo na yung diagnosis. Your disease is beyond cure. Importante yon. Sa atin, aminin mo natin, lahat tayo makasalanan, hindi ho tayo karapat-dapat sa atin pong Panginoon. Wala sa ating makapagmamalaki. Di ba? And, alam nyo, minsan kasi, mga tao parang gulat na gulat eh. Kapag may mga namamatay. Madalas tayo nakakarinig. Kahit ako, madalas ako nakakarinig. No? Kapag may namatay na makakilala namin, namatay na siya? Kaedad ko lamang siya. Nung isang araw, ang lakas-lakas lamang niya. Bakit ngayon namatay na siya? Di ba? May mga ganun tayong naririnig. Yung bang isang tao, kapag namatay, parang hindi tayo makapaniwala. Nangyari yun sa kanya. Pero alam nyo, it's just a matter of time. Doon lahat tayo papunta. Yun po ang sinasabi sa atin. This is the diagnosis. Because of sin, lahat po tayo mamamatay. So, ano dapat po natin gawin? Let's obey the prescription. Have we come to realize na kailangan po natin ng kagalingan? Then, i-take po natin ang cure. And what is the cure? Only God can cure the incurable, and only the death of the Lord Jesus Christ on the cross is our only hope to be healed. Sabi nga, He bears our incurable wounds Himself, taking them away and leaving us whole. Kapag inilagay natin ang ating faith sa ating pong Panginoong Jesucristo, then yung pong cure na yon ay immediate and effective, and we have nothing to fear. Pangatlo po, live near the physician.
Probably, marami ho sa atin, ginawa na ho yung unang dalawa. No ho? We have accepted the diagnosis, lahat tayo makasalanan, and maaaring we have obeyed the prescription, lumapit na tayong lahat sa atin pong Panginoong Jesucristo. But we need to make sure that we keep this disease to decrease. No? Huwag ho tayong lumayo doon sa physician ho natin. At palagi ho tayong magpakonsulta sa Kanya. Kagaya ng isang natural na karamdaman, kapag meron kang isang terminal na illness, di ba? Palagi ho tayong lumalapit sa doktor, and ganun din po yung dapat nating gawin sa atin pong Panginoon. Let's open ourselves up to Him. Huwag ho tayong magtago ng kahit ano. Kung tayo nakakagawa ng kasalanan, aminin natin sa Panginoon at hingin natin yung Kanyang gamot para sa atin. No? Huwag ho tayong lalayo sa ating manggagamot, sa ating physician ng ating pong Panginoon. At panghuli po, let's recommend the healer. Have you experienced God's healing? Ito pong isang miracle na yung incurable na wound natin ay nagkaroon na po ng kagalingan dahil sa atin pong Panginoon. Alam niyo po, kung totoo nating naranasan yan, sigurado, we will recommend our healer, ang atin pong Panginoon. So, pansin ba natin na namamayagpag yung iba't ibang klase ng gamot, kahit po yung mga alternative medicines, yung mga herbal medicines, dahil may claim ang mga tao na ito ay nakakagaling. At meron ako mga kakilala na they would disregard kung magkano man yung mga presyo niyan, yung mga herbal medicine na yon, dahil sa paniniwala nila na ito ay makakagaling po sa kanila. At maaaring meron din ho kayong kakilala, no? Na mga naghirap na sa kakabili ng ganitong klase ng gamot. Dahil wala na silang pakialam sa presyo, basta naniniwala sila makakagaling ito, I will take this. Kahit ibenta ko kahit ano, mabili ko lamang ang gamot na ito dahil naniniwala sila, pwede silang mapagaling nung gamot na yon. Tayo na mga nakaranas ng kagalingan sa atin pong Panginoon. Di ba? Hindi ho ba natin i-recommend yung nagpagaling po sa atin? Yung mga herbal medicines, marami ho doon. They promise more than they can deliver. Pero ang atin pong Panginoon, ang Kanyang pangako ay Kanya pong tutuparin. At tayo po ay nakaranas ng kagalingan and we can testify, pinagaling ako ng Panginoon sa aking karamdaman. Ako ay makasalanan, pinatawad ako ng Panginoon. Mabubulid ako sa impyerno at parurusahan ng Panginoon, pero kinahabagan ako ng Diyos, si Kristo ay namatay para sa akin. Kinuha niya ang lahat ng parusa na sa akin dapat pumunta. And so we can recommend the healer. So we can go out and tell the people how God has healed us. And now, kung totoo nakaranas po tayo noon, we should not be afraid of death. Because in us, alam ho natin, and through the Lord Jesus Christ, pinagaling na ho tayo sa incurable disease po natin. At kung tayo man ay mawala sa mundong ito, lilipat lamang tayo sa mas magandang buhay na ibibigay ng Panginoon para po sa atin. Meron na ho tayong buhay. Sabi nga ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, yet shall he live. We have been cured by the Lord Jesus Christ. And so, let's recommend our healer. I think, ganun po nag-a-apply ito pong passage na ito sa buhay ho natin. And I hope we will take it seriously. Kagaya ng Israel, nag-fall din po tayo sa the same disease. But thank God, ang promise ng Panginoon, I will heal you. I will restore you to health. At naranasan po natin yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So I hope maka-encourage po sa atin ang message na ito. At sa sandali pong ito ay ihanda po natin ang ating pong mga kaloob para po sa atin pong Panginoon. Ang sabi po sa 1 Chronicles 16:29, kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan, bawat isa'y lumapit, at siya ay handugan, sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. So mari po nating pagkaloob mamaya, bago tayo lumabas, yung atin pong mga ibibigay para sa Panginoon, at kung kayo naman po nakapagbigay na, marami pong salamat. At sa mga naka-tune in online,
alam po natin yung mga pamamaraan kung paano naman po tayo makapagbibigay sa atin pong Panginoon. But this time, panalangin po natin ang mga kaloob natin sa atin pong Panginoon. Panalangin po tayo. Aming Diyos, maraming pong salamat sa pribilehiyo na makapagkaloob para po sa inyong gawain. Lord, maraming pong salamat na kayo po siya nagpapala sa amin. At hindi niyo po kami pinababayaan, hindi niyo po kami pinagkukulang sa aming mga pangangailangan. At sa kabila po ng mga challenges ngayon, Panginoon, thank you na sapat pa rin po ang inyong biyaya. At bilang pag-acknowledge sa inyo pong mga blessings, Lord, kami po ay nagkakaloob para sa inyong gawain. We do this as an act of our worship to you, Lord, acknowledging that everything that we have comes from you, Lord. And we are to honor you with our offering, with our tithes this morning. Maraming pong salamat and accept everything, Lord, ay pagkakaloob po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, inaanyayahan ko po yung bawat isa na saglit po tayong tumayo at tayo po'y manalangin para po sa ating closing prayer and benediction. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na inyo pong ibinigay para sa amin, na kami po ay sama-samang makapanambahan po sa inyo. Salamat po na kahit po sa maikling sandali, nagkaroon po kami ng pagkakataon na ituon sa inyo ang aming kaisipan at iugnay sa inyo ang aming mga damdamin. Salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na anuman ang aming pinagdadaan, kahirap o kabigat, ang aming nararanasan ay alam po namin, Panginoon, na sa inyo makasusumpong kami ng kapayapaan. Kayo po ang nagdudulot ng kagalingan, kahit pa nga po sa pinakamabigat na karamdaman, ito man ay physical, emotional, ito man po ay pangkaisipan at maging pang-spiritual. And we remember right now, Lord, ang aming kapatid na si Nanay Saling Arsiaga, Panginoon, na inoperahan sa kanya pong brain at ngayon po ay nagpapagaling. Lord, we remember her in prayer right now and we ask na kayo po ang siyang hahawak sa kanya pong kalagayan. Lalo ngayon yan at nasa ICU pa rin po siya. We pray, Lord, na gagawin niyo pong mabilis ang kanya pong recovery at pahintulutan niyo po na siya po'y makabalik sa dati po niyang kalusugan. Ngayon din po, Panginoon, tiyataas po namin sa inyo ang aming kapatid na si Brian, dahil po sa kanyang nanay, ay nagkaroon po ng aksidente sa kanya pong trabaho at maaaring mag-undergo, Panginoon, surgical operation. Panginoon, Lord, di po namin lubusang alam kung ano po ang aksidenteng nangyari. But Lord, we uphold him to you in prayer and we ask, Lord, na hayaan niyo po na maranasan din po niya ang inyong pagkalinga, pagsama, alisin niyo po ang lahat ng takot at itawid niyo po sila, Panginoon, sa kalagayang ito. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya at hayaan niyo po na maranasan po nila ang inyong pong pagsama. At sa pagkakataong ito, Panginoon, bago po kami maghiwa-hiwalay, nais din po namin ilapit na muli ang iba pa po namin mga kapatiran. Maring ang iba po sa amin ay may hain na pasasalamat dahil tinugunan po ninyo ang mga pangangailangan. Maring iba ay may kahilingan para sa kagalingan ng kaisipan, ng damdamin. Lord, maaaring ang iba ay patungkol din po sa mga pagpapalang pinansyal at kalakasan din po sa kanilang patuloy na paghahanap buhay o kaya naman ay kaayusan ng kaugnayan sa kanila pong mga mahal sa buhay, Panginoon. Ano man po ang pangangailangan ng bawat isa, nagtitiwala po kami na kayo ang Diyos na nagmamalasakit sa amin at lubos niyo po na kakatagpuin ang bawat isa at tutulungan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming mga kapatiran. At tinataas din po namin sa inyo mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo po ng kasal. Lord, sino man po sa aming mga kapatiran ang haharap sa panibagong taon ng kanilang pagsasama, we pray, Lord, patuloy niyo pong i-strengthen ang kanilang pong marriage. Lord, hayaan niyo po na palagi po sila na ma-envelope ng pagmamahalan sa bawat isa, Panginoon, at maging magandang testimony ng buklod na pamilya, Panginoon, lalo na po sa aming kapanahunan. We are also praying, Lord, para sa mga
kapatid namin na magdiriwang ng kanila pong kaarawan sa buong isang linggong darating. We pray, Lord, for your blessing para kay Brother Fred Botolan, kay Adiluza Villanueva, Robert Elamparo, Lenny Azores, Talisay Sindak, Jericho Homo, Armando Reyes. Lord, salamat sa panibagong taon na dinadagdag niyo po sa kanila. At dalangin po namin kung paano po nila naranasan ang inyo pong pagpapala sa mga nakalipas na taon, ay mas lalo niyo pong ibuhos ang inyo pong pagpapala sa buhay nila sa panibagong taon na inyo pong idinadagdag. Make their life fruitful and meaningful and productive, Lord, sa panibagong taon na ito. At ngayon, Panginoon, we are also praying, Lord, na as we close this service, that you would walk with us everywhere we go. Lord, we pray that you will give us an experience of rest in your presence, Panginoon, sa amin pong pag-iwalay. And help us to avoid the things that will steal our peace and joy. And help us, Lord, to always keep your word in our hearts that we may not sin against you. At ngayon, Panginoon, hinihiling po namin na igawad po ninyo ang inyong masaganang bendisyon sa bawat isa sa amin. Naway lubusan kayong pagalingin, gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sumayin niyong kagandahang loob ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. Meron po tayong special announcements. Kung wala pa po kayong mga QR code, pwede po kayong pumunta sa Thursday and Friday ngayong pong linggo na to. From 10 a.m. to 3 p.m. Pwede po kayong pumunta rito para po magpagawa ng inyong QR code. Ngayon naman po, batiin po natin ang ating mga magdiriwang ng ating mga may kaarawan ngayong linggo na ito. Atin po silang kantahan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po. At batiin din po natin yung nagdiriwang ng anniversary. Kahit wala po silang nakasulat dito, baka po may nagdiriwang sa mga member natin. Atin po silang awitan. Happy anniversary sa inyo. Tunay na pinagpala kayo ng Diyos. Sana'y dumami pa ang mga taon ng pagsasama ninyo. Diyan po nagtatapos ang ating pananambahan. God bless po sa ating lahat. See you po next Sunday. At reminder lang po, dito po yung daanan po natin palabas. Salamat po. May mura ba